Wala naman akong plano na magpatantos sa iba. Sa estado ba naman ng buhay meron ako? Wala na akong hahanapin pa. Isa na nga yata ako sa pinakamaswerteng misis sa mundo dahil sa lalaking pinakasalan ako. At sa taon ng aming pagsasama bilang legal na mag-asawa, 2 anak na puro tapos ng pag-aaral, maayos na pasok ng pera sa aming pamilya, magandang bahay at syempre, guwapong asawa. Yun nga lang aminado akong medyo may kaliitan ang kanyang dinadala na mas lalo ko pang naramdaman noong magkaroon ako ng anak. At ang pagiging maliit noon ay hindi kayang palitan o di pantayan ng pagiging guwapo ng mister ko. At alam ko, katulad ng ilan sa inyo na may asawa at anak na tulad ko, aminin ninyong minsan ay nakukulangan din talaga tayo. Pero kahit ganoon ay hindi sumagi sa isip ko ang magpapasok ng ibang kalbo sa aking kuweba maliban sa mister ko. Hanggang sa ipagmaneho ako ng driver ng mister ko para mag-grocery at doon ay nakapansin ako ng 6 may kamoting kahoy na kulang na lang ay pabiyakin ang lupa, makita lang ang ibabaw. Kung ang kababaihan gumuguhit yung sa driver ng mister ko, bumibilog. Grabe, totoo ba yan? Ang nasa isip ko. At simple ko yung pinagmamasdan habang nakikipagkwentuhan kay Lito na driver ng mister ko. Hello guys and welcome dito sa Kasgul TV. At syempre kung ikaw ay bago dito sa aking channel at trip mo ang ganitong klase ng kwento, palike and subscribe naman dyan. Pangalanan mo na lang akong Elizabeth, 55 years old at kasal sa isang lalaki na ang pinagkakakitaan ay bigasan. Pagbibigasan na ang hanap buhay ng aking mister kahit pa noong nanliligaw pa lamang siya sa akin. Itago na lang natin sa pangalang Abel ang aking mister. Bukod sa pagiging matipuno at gwapo, syempre, may stable na negosyo ang pamilya ni Abel at iyon ay ang pagbibigasan. Bigas na yata ang trademark kapag mayroong naghahanap sa kanilang angkan sa lugar namin. At siguro masasabi ng ilang pamilya sa lugar namin na ang swerte ng sinumang dalaga na magugustuhan ni Abel. At dahil isa ako sa madalas mapansin kapag napunta ng market, maaaring ang aking beauty ang nakakuha ng atensyon ni Abel. 10 taon ang agwat sa akin ni Abel pero hindi ko yun inintindi. Dahil itsura at ang aking pagkababae lang naman, ang meron ako na pwede ko pang ipagmalaki kumpara sa kanya na nakapundar na ng sariling bahay at negosyo na kayang bumuhay ng magiging pamilya. Wala rin namang naging tutol sa pag-iibigan namin ni Abel sa aking pamilya. Jackpot pangaraw ako dahil kung baka i-package na ang aking nakuha. Ilang buwan ang lumipas matapos kong sagutin si Abel. Sinabi niya sa akin na gusto na niyang magkaanak dahil umiidad siya at gusto niyang makabanding ng matagal ang magiging anak namin. Sinabi kong wala namang problema. Kako kung papakasalan niya ako ay aabot kami sa puntong iyon. To be wise, bilang isang babae na wala pang karanasan ay hindi ko ipinagkatiwala kay Abel ang aking hiyas hanggat hindi kami nakakasala. Doon ko nakita, nasa maikling panahon ng pagiging magkatipan namin talagang mahal niya ako. Hindi lang sa akin ay pinatunayan niya maging sa aking pamilya. Kaya noong pumayag akong magpakasal sa kanya ay hindi siya nag-atubiling pumunta sa amin kasama ang kanyang magulang upang hingi ng aking kamay. And to make the long story short, nakasal kami ni Abel at hindi lang bastang kasalan. Isang ingranding kasalan ang ipinaranas sa akin ni Abel. At siguro, ang makasal sa isang lalaki, ang isa pa sa magbibigay sa kahit na sinong babae ng pakiramdam ng pagiging tunay na babae. At syempre, pagkatapos ng kasal, ang isa sa pinakaaabangan at pinakahihintay ng magsing irog na ikinasal, ang pulot gata.
na hindi na nagwapang hintayin ng iba, lalo na ng karamihan. Kumbaga, bago pa man naikasal, nagkaroon na ng tikiman. Free taste, ika nga. Nasa panahon ngayon ay usong-uso. Sa loob lamang ng 5 taon, matapos ang aking pagpapakasal kay Abel, malaki ang naging pagbabago ng aking buhay. Nagkaroon agad kami ng 2 anak. Naging taong bahay ako sa naipundar na bahay ng aking asawa. Naging tagapag-alaga ng anak at hatid sundo noong sila ay magsimulang mag-aral. At kung minsan ay naghahatid ng merienda sa bigasan. Sa pag-usad ng panahon ay ang patuloy ring paglago ng bigasan namin ni Abel. Hanggang sa naging hands-on na rin ako sa aming negosyo. At sa pagdaan ng mga panahon na may mangilan-ngilang problema ang aming nasasalubong mapanegosyo at buhay pamilya o buhay mag-asawa na nakukuha naman sa pag-uusap o di kaya naman ay maayos na paliwanagan at sa buhay mag-asawang naaayos. Lamang sa pagkagat ng dilim ay nagising na lang akong tinanggap na lumagpas na rin ang edad sa kalendaryo. Naging ganoon ang buhay namin habang pinagtatapos ang aming 2 anak. Nagtry naman kaming sundan kaya lang siguro ay talagang di hamak na malayong agwat ng edad namin ni Abel. Yung mga pagkakataong gusto ko pa pero si Abel na aking mister ayaw nang tumayo. Kahit anong ganda at alaga nating mga misis sa ating mga sarili kapag ang ating mga kapareha ay ganap ng tinanggap. Ang pagiging majonda wala din pala tayong magagawa. Hanggang sa ang aking itinagong baga ay aksidenteng pagliyabin ng driver ni Abel noong minsang ipagmaneho niya ako para mag-grocery. Noon lang ako nakapura ng ganoon kalaking sandata. Para ba iyong kamoting kahoy na gustong lumabas mula sa ilalim ng lupa. At kung ano-anong naglalaro sa aking isip habang pasimple ko iyong sinusulyapan habang nakikipag-usap kay Lito na driver sa bigasan. Yun naman ay wala lang sa akin dahil sino ba si Lito? Driver namin sa bigasan kaya lang nag-iba ang ihip ng hangin noong maihatid niya ako sa bahay matapos namin ang pag-grocery. Makalipas ang ilang araw ay may natanggap akong chat sa messenger. New account lang at nagtatanong kung nagustuhan ko raw ba. Sin mode lang ako dahil hindi ko naman siya kilala. At kung ano ba yung nagustuhan ko. Pero para akong naalimpungatan ng sabihin niyang kung nagustuhan ko raw ba yun. Nakita ko sa loob ng Innova. Si Lito ang pumasok sa aking isip nang mabasa ko ang chat na iyon sa akin at ang mali ko ay nalaman niyang alam ko kung sino siya dahil sa aking pagre-reply. Inisip ko kasing baka hindi niya ako tigilan kaya sinabi kong tumigil na siya at baka malaman iyon ni Abel. Sinagot niya akong malalaman lang naman ni sir kapag sinabi mo. Hindi ko alam kung bakit hindi ko magawa ang magalit hanggang sa makuha ni Lito ang loob ko gamit lamang ang cellphone. Kung ano-anong sinabi niya sa akin na as in hindi tama at talagang ikagagalit ni Abel sakaling mabasa niya. At kung ano-anong mga salita iyon ay mga salitang lihim na kumiliti sa rosas na dahan-dahang nalalanta. At dahil sa hindi nga nalalaman ni Abel ang lihim na pag-uusap namin ni Lito, nagtuloy-tuloy iyon. Bagay na noong una, kaya rin ako sumakay, naisip kong sa chat lang naman. At sa isip ko hanggang doon lang iyon. At ni sa panaginip ay hindi iyon magkakatotoo. At sa bagay na iyon, mali ako. Para akong natakam, nagutom dahil sa aming pag-uusap na hindi alam ng asawa ko, na nagdala sa akin upang tuluyang makipagkita, subukan ang malaking kamoting kahoy. Hindi iyon sa kung saan lang nangyari. Bagay na hindi ko rin maintindihan sa aking sarili kung bakit ako pumayag. Nakasanayan kasi ng asawa kong si Abel ang mag-chat bago matulog. At kapag ginagawa niya iyon, talagang tulog na tulog siya at walang pakialam sa paligid anuman ang mangyari. At ang mga anak naman namin may kanya-kanyang kwarto. At sa edad kong ito ay hindi ko akalaing aabot ako sa ganoon. Nasabi ng karamihan kung kailan tumanda. Doon lang naman ako naghukay at nagpatanim ng kamoting kahoy
sa aming garahe kung saan nakaparking ang aming sasakyan. At doon ko nalaman na hindi mo rin pala ma-enjoy pag sobrang laki para akong napunitan. Maganda lang tingnan pero nakakapinsala pag iyong sinubukan. Hindi ko na rin kasi maawat si Lito at para siyang truck na nawalan ng preno. Masagasaan na ang masasagasaan, mawasak na ang bawat madaanan. Marahil ay naisip din ni Lito na baka hindi na maulit pa ang pagkakataon na iyon kaya ibinigay niya ang lahat. Dahilan kung bakit nagkawindang-windang ang aking buhay ng gabing iyon. Aminado ako mula ng pakasalan ako ni Abel ay hindi siya nagkulang sa akin sa anumang bagay. May mga pagkakataong hinahanapan ko si Abel bilang lalaki na maibigay ang kanyang obligasyon sa akin bilang kanyang asawa sa mga panahong kailangan ko ng kakamot kapag kumakati. Hindi naman sumagi sa isip ko ang lokohin ang aking asawa. Kaya lang, siguro may mga pagkakataong nagiging mahina tayo sa mga bagay na dumarating sa atin. Pero syempre hindi naman iyon dahilan para tuluyan tayong masira at nagpakalunod sa bagay na alam nating mali at hindi kaaya-aya. Humangon kapag nadapa, ganun lang naman talaga ang buhay. Kung minsan kailangan natin ang magkamali para matuto.